Bakit nga ba itong Honda EDV 160 ang napili kong motor? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Para sa mga matatagal nang nakasubaybay sa mga video ko, alam siguro ng iilan sa inyo na ang motor ko ay Yamaha Mio Gravis 125. Nabili ko yon noong 2020. Yan ang pinakauna kong motor. Ang dami nang napuntahan ng motor na yon. Subok ko na yun sa long ride. Nagamit ko na rin sa endurance. Naibiyahe ko na from Manila to Bicol. From Bicol to Tacloban nung mayroon pang angkas. Sobrang satisfied ako sa motor na yun. Pero syempre, kagaya ng ilan, nangarap din ako na mag-upgrade ng motor na mas maganda ang forma, na mas upgraded. Masasabi kong mas pogi tingnan kumpara dun sa nauna kong motor. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung nauna kong motor na Yamaha Mio Gravis 125. Astig din naman ang forma nun at sobrang sumaya ako sa motor na iyon. At hindi ko siya ibibenta dahil akin pa rin siya. Gagamitin ko pa rin siya araw-araw. Bali, dinagdagan ko lang nitong Honda EDV 160. So balik tayo sa pinaka-topic. Bakit nga ba itong Honda EDV 160 ang pinili ko? Meron namang Yamaha NMAX, meron namang Yamaha Aerox, meron namang PCX, at marami pang ibang motor na pwedeng pagpilian. Well, dati ko pa kasi talagang gusto ang forma ng Honda EDV 160. Actually, yung forma kasi talaga nitong motor na to ang nagpaibig sa akin, kumbaga. Kasi iba talaga yung dating ng Honda EDV 160. Astig talaga siya kahit saan tingnan. Sa harapan, sa likuran, sa side view, talagang adventure scooter siya. At para sa kagaya ko din na bumabiyahe din ng malayuan, madalas naglo-long ride ako papuntang Samar, from Bicol, bumabiyahe din ako minsan ng Patacloban, naranasan ko yung iba't ibang uri ng kalsada. Kaya nasabi ko na siguro kung naka-Honda EDV ako, mas hindi ako mahihirapan sa mga lubak-lubak o sa mga rough road. Hindi ko naman sinasabi na pwedeng-pwede ang motor na to sa mga extreme na mga adventure ride o yung mga talagang lubak-lubak na o mga mapuputik. Kailangan pa rin naman natin talagang ingatan kapag ka naka-Honda EDV tayo. Pero para sa akin kasi, dahil design for adventure siya, kayang-kaya niya yung mga malulubak na daan. At yun nga, at nalaman ko rin na itong Honda EDV 160 matipid sa gasolina, kaya perfect pang araw-araw din kaysa na bumili ka ng mga higher CC o yung mga higher displacement. Okay din ito pang araw-araw. Yung iba nga, 'di ba, ginagamit pa nga pang hanap buhay. Actually, nahirapan din talaga ako mag-decide bago ko tuluyan na napili itong Honda EDV 160. Kasi kakalabas lang na tong bagong NMAX, 'di ba? Na mas maganda yung kanyang forma. Sabi ko sa sarili ko, kapag bagong NMAX ang motor ko, mas agaw pansin, mas astig. Yung ganun. Kasi bagong version ng NMAX eh. Kaso after ilang buwan, dumami agad yung naka-NMAX. Tapos, ayun, tinignan ko din yung Aerox, yung SP version. Naastig din yung forma, nakasubtank na din yung likod. Sabi ko, ito na lang kaya. Lalo na ito, may mga bagong features na din. Astig din yung forma. Tapos, bibihira lang yung naka-Aerox. Kaso, nung pag nakikita ko kasi yung ADB, kapag may nakakasalubong ako na naka-ADB, napapatingin ako sa kanya. Tapos, iba yung nararamdaman ko. So, sabi ko, mukhang ADB talaga ang gusto ko. Kapag tumitingin ako ng NMAX, nagagandahan ako sa kanya. Pero, nandun pa rin yung kagustuhan ko sa ADB. Kapag tumitingin ako sa Aerox, nagagandahan din ako sa kanya. Naaastigan ako sa kanya. Gusto kong magkaroon ng ganun. Pero nandun pa rin yung kagustuhan ko na ADB 160 kahit na mas mahal ito. Kaya eto, Honda ADB 160 yung pinili ko. Wala din naman akong pinagsisisihan kasi unang-una gusto ko talaga ang Honda ADB noon pa man kahit yung mga 150cc, yung Honda ADB 150. Gustong-gusto ko na talaga yung forma nun. At sabi ko nga dati, kapag ka magkaroon ng Honda ADB 160, sana magkaroon ako ng ganun. Pero hindi ko afford dahil may pagkamahal. Pero itong Honda ADB 160 na ito, hindi ko naman to cash na binili. Hulugan ito. Kung magka-cash ako, masyadong malaking pera ang ibibitawan ko eh. Kaya okay na din yun na hulugan. Kahit malaki ang interest, sisipagan ko na lang sa pagtatrabaho para mayroon ako may panhulog dito. Dagdag inspirasyon ba? Dan balik tayo sa mga nagustuhan ko dito sa ADB 160. Bukod sa pagiging astig ng kanyang forma, etong naked handlebar, gustong-gusto ko talaga kasi sa motor yung ganito na naka-naked handlebar. Pag naka-naked handlebar kasi, astig siyang tingnan eh. Adventure style talaga. Bumagay talaga sa kanyang forma. Then gusto ko rin kasi yung ganito na merong windshield. Kapag nakakakita kasi ako dati ng mga motor na merong windshield, naaastigan ako. Kasi yung motor ko na una, di ba, wala namang windshield yun. Parang napaka-premium ba? Parang napaka-angas tingnan. Kaya ayan, nagustuhan ko itong ADB 160. Tapos yung mga gulong kasi nito, adventure style na din eh. Kaya pwede na rin isabak sa mga medyo lubak-lubak na daan. Kasi design for adventure na din talaga. Tapos astig din tingnan yung kanyang gulong eh. Tapos syempre, meron din siya mga convenient features, kagaya na meron siyang bulsa dito sa harapan. Malalim din yung kanyang bulsa, kaya
makakapaglagay na rin ako dito ng cellphone ko, wallet ko. Ayun, kasyang-kasya naman ang phone ko dyan na safe at hindi naman mahuhulog. Plus meron na rin naman itong built-in charging port, kaya pwede na rin naman ako mag-charge ng cellphone ko dito. Yan, iyan ang isa sa nagustuhan ko sa kanya. Tapos meron siyang malaking underseat storage. Yan, gusto ko din yun. Although hindi kasya ang full face helmet dito, pero maglalagay na lang siguro ako ng top box kapag ka nakaluwang-luwang. Ako kontento na ako sa stock na forma nito. Hindi ko na to kailangan formahan o dagdagan ng kung ano-anong accessories. Siguro MDL na lang, mini driving light. Kasi yung kanyang stock na headlight, hindi ganun kaliwanag eh. Lalong-lalo na kapag long ride at madidilim na daan na, kailangan talaga merong mini driving light itong Honda ADB 160 na ito. Tapos, ang idadagdag ko na rin siguro na accessories dito, yung top box para kapag uuwi ako sa probinsya namin sa Samar, meron akong paglalagyan dito ng mga importanteng gamit. Kahit siguro yung wala ng saddle, kahit yung top box lang talaga, okay na yun. Pagdating naman sa pag-upgrade ng mga pyesa, hindi rin naman ako mahilig mag-upgrade ng pyesa. Stock lang ako. Yung motor ko na Mio Gravis 125, stock lang yun lahat. Pero 5 years na ngayon, okay pa rin manakbo, matipid pa rin sa gasolina. Sa mga pipe, mga ganun, hindi ako fan ng ganun. Okay na ako sa mga ganito. Ang importante lang naman sa akin, maayos tingnan, malinis tingnan, makinis, walang mga gasgas. Yun lang. Hindi ko na kailangan ng mga accessories pa para dumagdag ng pagiging astig ng motor. Okay na to. Pero depende pa rin yun kung merong magbibigay. Kasi bigay na yun eh. Tatanggapin ko syempre kung bigay. Pero kung ako mismo ang bibili para ikabit dito sa motor ko, hindi na lang siguro. Kasi lalo na ngayon, di ba, hulugan itong motor ko. Kailangan kong mas kumayod, kailangan kong mas magsipag para meron ako pang hulog dito. Lalo na medyo mahal ang monthly nito. 7,000, 3 years kong huhulugan na ganun, di ba? So maganda siya, masarap sa pakiramdam na nagkaroon na ako ng Honda ADB 160. Pero nandun pa rin syempre yung kaba kasi hulugan eh. Paano kung magka-problema, hindi ko na mahulugan, mahatak sa akin. Yun ang merong gano'n na naiisip ako. Pero kailangan ko na lang siguro magsipag pa para mahulugan ko. Ma-maintain ko rin yung pangangailangan namin sa araw-araw, pambiling bigas, pambili ng mga pangangailangan ng mga anak ko. Matagal ko na rin kasing gustong magkaroon ng Honda ADB 160. Tsaka sumaya naman ako eh. Aminado naman ako no medyo nag-aalala ako sa gastos. Kasi hulugan nga eh. Pero gano'n na lang siguro. Idadagdag ko na lang siya sa inspirasyon para mas magsipag ako. Gano'n na lang. Kailangan ko na lang maging masipag para may pang gastos kami at may panghulog ako sa motor na to. Sulit din naman yung saya eh. Yung sa tuwing umaga, paglabas mo ng pintuan, makikita mo yung motor mo na napakaganda at yun talaga yung gusto mo. Sulit na sulit din, priceless din yun. At magkakaroon ka na rin talaga ng dahilan para mas magsipag. Kaya para sa akin, nakatulong din naman na hulugan yung kinuha ko. Mas magsisipag ako. Mas maraming opportunity siguro ang magbubukas para sa akin kasi masisipagan ko eh. Kumbaga mas merong apoy dito sa dibdib ko na kailangan kong magsipag para may panghulog ako dito sa motor na to. Sana hindi mahatak sa akin tong motor na to. Ang petsa ngayon ay February 3, 2026 at na-release to kahapon, February 2, 2026. Naiingit din kasi ako sa iba eh. Yung iba halos kasabayan ko lang din naman pero nakapag-upgrade na sila ng motor. Ako 5 years na. 5 years na yung motor ko na Mio Gravis 125. Yung pa rin yung motor ko, di pa rin ako nakakapag-upgrade. Hindi naman required na mag-upgrade talaga. Hindi naman required yun. Pero para sa akin lang talaga to. Gusto ko lang din talaga na maranasan na magkaroon ng mas magandang motor. Gusto ko lang din talaga maranasan na nasa edad ko na ganito ay nagkaroon ako ng ADB 160 na naigagala ako sa Pilipinas, sa kung saan saang lugar dito sa Pilipinas, na meron akong motor na maganda, na kahit hindi big bike, at least astig tingnan at pinapangarap din ng marami. So yun lang naman, mababaw lang naman kasi ang pangarap ko sa buhay. Masaya na nga ako doon sa motor ko na Yamaha Mio Gravis 125 eh. Pero para mas sumaya ako, kumuha ako ng hulugan ng ADB 160. So yun lang, shinare ko lang naman sa inyo kung bakit Honda ADB 160 ang pinili kong motor. Kasi ito talaga yung gusto ko. Sinunod ko lang talaga yung tinitubok ng puso ko na kapag gamit-gamit ko na siya, ay hindi ako magsisisi na titingin ako sa ibang motor na sasabihin ko, ayun sana yung gusto kong motor eh. Kaso ito yung pinili ko. 'Di ba? Ayoko na maramdaman yung ganun na mas pinili ko yung mas mura pero hindi ko naman talaga gusto. Kaya ayun, pinili ko tong medyo mas mahal pero gusto ko. At least masaya ako, 'di ba? Yun lang. Sana nakarelate kayo o para sa mga balak mag-upgrade ng motor. Kung gusto mo rin naman talaga, kung ikakasaya mo, i-go mo na 'yan. Alam mo, maikli lang naman ang buhay natin dito sa mundo eh. Ang importante lang naman maging masaya tayo.